Hey, what's up, users? We hope that you're doing well kung nasaan man kayo ngayon sa mundo. This is your host. This is your boy. Teka lang. Ay, naman dog show kang hayop ka eh. Hey, what's up, users? We hope that you're doing well. This is your boy, Jesse G. And I am with... Kipay, Amoy, and welcome na naman nga sa aming podcast na pinamagatang You and Us Podcast. Wow, Season ganun. 2. Yung pa ganun eh. Hello, madlang people. Mabuhay. Diba? Hayop. Ang podcast na hindi lang puro kami. Kundi pati kayo, ang bida. Kipay! O ano naman? Amoy ulam ka na ba? Bakit? Let's do that. Rabadabang Oh visit my God. Very elementary. Elementary ba yun? Yung commercial na yun ni Chris Aquino. Chris Aquino, right? Ako kinder siguro. Ikaw elementary. Ako po na mukha. Mukha na ba akong ano? Mukha na ba akong haggard? Mukha na ba akong amoy ulam? Oo. Hayop ka. Actually. Sorry na. Masyado mataas ang tirik ng araw. Nalilitsyon ng Nilalatyan kipay. ka ba? Nalilitsyon ng kipay. Hindi. Feeling ko siguro kung narinig na lahat ng mga users yun, alam nila kung ano yung reference na yun. Kasi nakatatak na siya sa part ng naging Filipino culture natin. And Yes. speaking of Filipino culture, segue tayo sa episode na pag-uusapan natin today. Ano nga ba Ano yun? ba yan? Ano, nagtanungan tayo dito? Letter A. O ano nga ba yun, Josie G? Ano bang tatalakayin natin ngayong araw? Yes, ang tatalakayin natin for today, very complete sentence, is toxic Filipino culture. Culture, Yes. yes. Pili ko yung mga toxic Filipino cultures, yung mga nakasanayan na hindi naman dapat Correct. makasanayan ng bawat Pilipino. Actually, correct ka, tama yun. Parang Oh. kinalakihan natin or parang Oo. na embed na sa kultura ng Pilipino ang mga gawain na siguro dati sa tingin natin okay lang pero hindi pala. May mga True. negative effects pala siya sa bawat isang nakakaranas ng mga bagay na yun. Oo. Ang ganda ng sagot. May 5 points ako. 5 points. Sa'yo 10 points. Sige na. Pang minimiss essay. yung Oo. sagutan mo talaga. Sige nga, ikaw nga muna. Hello, madlang people. Ano 5, ba? 6. Okay, di ako ready. Mabuhay. Paano ba yun? Diba? Pang maraswa yung akin. Sorry, guys. Ayan, Oo. so bago tayo magsimula, well, ano pa nga ba since nag-minimiss you na tayo and kumanta na tayo, edi mag-song association, magkanta association challenge Magkanta naman. tayo. Okay. 3 rounds. Bale, 20, 50, 100 points. Wala naman tayo mauna ka- nakukuha dyan sa 100 points na yun. Hindi ka naman nagtatali. Pride. Yun na lang yun, alam. Oo, yung Sige. pride. Bragging Lalo rights na't na lang. Lalo Oo. na't competitive kang tao, diba? Yes. Go, mauna ka na. First word, pwede. Pwede bang wag muna? Hindi mo alam yung kantang yon. Gawa-gawa. Anong kanta Hoy, yun? hindi. Pwede ba by Lola Amor? Oh, yung kumanta ng Raining in Manila. Oh. Okay, di ko rin alam yun. Ayan na. Next song, Obsessed. Why are you so obsessed with me? Boy, I Perfect. wanna know. Lying you were sex with me. Boy, I wanna blow. Charot. Oh, sorry. Wow. I wanna blow the Wow. candle. Malapit ang birthday ko. So, I wanna Yes. blow the candle. Ay, birthday mo na next. rin ba? September ka, di ba? No. Ay, No. November. No. December. No. March. You missed 1 month. My God. After September. October. Yes, perfect. Ay, Let's go. malapit na. Oo, malapit ang birthday ni Kipay. And I wish na sana makapag-blow tayo ng maraming candles. Ah. Okay, next word. I-shout out mo na siya. Wow! Shout Next out word. agad. Next word. Kamay. Kamay. Oh my God. Ang dami niyan, ha? Kamay. Hawak kamay, di kita iiwan. Siyempre Paulit-ulit na lang? Paulit-ulit na lang? Next. Next, what word?
Out. O-U-T. In or out, ama your Yes, very Sandara Park. Very Okay, crude. perfect. Last round. Last round. Antok. Grabe. Tong inang mga word yan. Sige, antok ikaw, meron ba? Ako, Meron, pass na antok. ako. Rico Blanco. Asan yung lyrics doon? Wala title ng kanta. Parang hindi antukin ata Antukin yun. pala yun, oo. Oh. Oh, edi Pero sorry. O, sige. mali-mali. Well, anyways, since napag-warm up na tayo and napag-usapan na rin natin yung Filipino culture, well, why not let's proceed to our topic for today, which is toxic Filipino culture. Una sa listahan natin ay ang lista ni Kipay. Okay, so ang pinakaunang toxic Filipino culture na meron ako ay yung magulang natin kapag ginagawa tayong retirement benefit. Yan. Feeling ko naman hindi mo na-experience to, pero sa akin, na-experience ko to na may mga times kasi na hindi ako magbibigay ng money. So wait lang, obligado ka magbigay ng money monthly? Before. Okay. Pero ngayon, medyo na-educate ko na ang aking ina about sa mga ganung bagay. Talaga? Kwento mo nga. Yes. Dati kasi parang may certain amount, tapos parang kulang yung bigay ko. Sasabihin sa akin ng nanay ko, eto lang, ganyan, hindi ka pa nga bayad, hindi ka pa nga bayad sa pinaaral ko sa'yo simula bata ka hanggang magkolehiyo ka. Hindi mo pa bayad, yung gano'n, ganong patutsada, oo. Totoo Pero yan? Walang etsyos? totoo to, promise. Gano'n talaga, parang utang na loob namin lahat ng ginawa nila for us, which is hindi naman dapat, 'di ba? Totoo. Oo, pero lately lang 'no, nagbago na rin si mama na, nung nanood kami ng sine nung nakaraang araw, parang nagtuturo siya ng kung ano-ano, "Nak, bili mo ako ng ganito, bili mo ako ng ganyan." Tapos sabi ko, "Hala, kumalma ka naman, hindi pa tayo mayaman." Ganyan. "Kalma ka, hindi pa tayo mayaman, hindi ko pa afford na bilhan ka ng sunod-sunod na kung ano-ano." Tapos sabi niya, alam mo yung pabiro na lang niyang sinasabi. Makikita mo na parang jino-joke na lang niya ako na, "Hindi mo pa nga bayad yung ginastos ko sa'yo nung bata ka, ganyan." Pero pabiro na lang. Hindi na yung kasi may difference yung before tsaka yung ngayon na way ng pagsabi niya. Kasi before parang may May laman talaga. laman talaga. Mm, Mararamdaman mo mm, naman yun, 'pag once na sinabihan ka ng gano'n. Pero mm. ngayon hindi na. Which is good na hindi na gano'n yung palaisipan or hindi na gano'n yung thinking niya. Thinking, correct. Oo, 'di ba? Kasi totoo naman, like, parang nagkausap kami ni Papa about diyan. Like, hindi naman specifically sa amin, sa dynamics ng family namin. Pero kasi, yung thinking kasi ni Papa na bakit kami mga anak kailangan magbayad sa pagpapaaral, pagpapalaki, pagnu-nurture ng mga magulang sa mga bata. Well, in the first place kasi, hindi naman natin choice na ipanganak. Totoo. 'Di ba? Hindi naman natin choice ipanganak. Sila yung may choice na gumawa ng Sila yung gumawa. family. Oo. So, choice nila yun, responsibility nila yun. Well, yung responsibility natin is mag-aral, 'di ba, sumunod sa Sa kanila. kanila. Oo, matuto sa kanila. Pero yung babayaran natin yung ginastos nila sa pag-aaral, hindi natin yung responsibility. Totoo, So, yun totoo. yung parang Well, sinabi sa akin ni Papa. dati nung yung mindset ko gano'n. We? Na oo, dati na need kong maibalik kung ano yung mga ginastos. Kasi ako, like hindi naman kami mayaman. Tama lang. Ako kasi nakokonsensya talaga ako kasi sa ngayon, parang yung pangalawa naming kapatid, hindi siya sa university nag-aaral. College pero private, pero around Parañaque lang. Parang ako naisip ko, hala, ako ang swerte ko kasi ever since bata ako, private ako always. Tapos nakapag-university ako. Parang twice lang ako nag-public. First year high school and then second year high school. Then tinransfer ulit ako parang feeling ko, ako yung pinaka-privilege sa magkakapatid. Kasi lahat private and then nakapag-university. Parang yung burden sa sarili ko na parang kailangan ko maging successful talaga. Para kahit na hindi hindi na kailangan sabihin sa akin ng nanay ko na gano'n. Para at least if ever na maging successful ako, makakapag-provide ako. So may pressure ka. Oo, I somehow feel pressured kasi nga ako
panganay ako, lahat ng magagandang pwedeng ibigay ng magulang na ibigay sa akin. So parang andun yung pressure. Pero okay naman na kay mama na ano. Pero ako, pinipilit ko sa sarili ko, syempre. 'Di ba? Para naman kahit pa paano makatulong. Hindi, maganda yun kasi at least may conversation na kayo ng parents mo or ng mama mo na hindi dapat ganun yung thinking. Para sa'yo, grateful ka sa mga bagay kaya may pressure kang ganun. Sana rin malalaman din ng mom mo na may pressure ka na ganun para at least makuhaan mo siya ng lakas. 'Di ba? Kahit papaano. Oo. Oh. Happy birthday po! Oh! Pero Birthday magbe-birthday na special. si Irene sa September 17. My Sana naman God. mag-guest siya. Agoy. Tapos ano, ikwento niya mga Kabet Chronicles. Char Kabet Chronicles. Anyway, let's move on to the second one, which is magagaling kay Jazzy G. Yes, yung una ko naman, yung pasalubong mentality or yung pasalubong Oh. abangers. Kasi sa mga bagong makikinig o bagong nakikinig ng ating podcast, nasa Australia ako. Every time na uuwi ako ng Pilipinas or parang kinalakihan ko na every time na may isang taong nagbabakasyon na friend, family na malapit sa'yo, lagi silang may inuuwing pasalubong, may gift. Growing up, parang nasa isip ko na every time na aalis ka, kailangan may dala kang pasalubong na pabalik. Ganun yung thinking. Even nung nag-work ako sa Pilipinas, pag may isang nag-leave sa company namin, pagbalik niya, may pasalubong siya sa May bawat pasalubong. department or sa bawat ka-work niya. Eh dito sa Australia, pag nagbakasyon ka, walang nag-aabang ng pasalubong, walang need na, "Oy, may dala ka ba sa'kin?" Walang gano'n, walang gano'ng eksena. Like parang yung tinatatanong lang sila na, "Kumusta yung biyahe mo?" Ganyan. And hindi siya culture na kailangan may bitbit ka. Kasi in fact, wala namang padala yung mga nanghihingi sa'yo ng pasalubong. Bakit sila mag-e-expect na may pasalubong? I consider it as toxic kasi may pressure sa sarili ng mga umaalis na bumili ng pasalubong kung kahit wala sa budget nila. And at the same time, sa other party na nag-e-expect, minsan sumasama yung loob nila na Totoo. Na walang walang dala. pasalubong. Oo. Tapos parang minamarites na nila na, "Uy, ito si ganito, nag-ibang bansa lang, nag-iba ng ugali, wala man lang padala, wala man lang pa-chocolate." Bakit eh? May paambag ka ba nung May paano ka ba? Patago, Oo, gano'n? may patago. Nagbigay ka ba ng ano, contribution, pampamasahe ko or ng taong True. aalis, 'di ba? So, yung gano'ng eksena na parang natutunan ko rin siyang ma-overcome nung pabalik-balik na rin ako sa Pilipinas. Ako nagbibigay ako sa mga ka-close ko, sa mga friends ko na parang appreciation, oo. Pero what I learned naman sa mga gano'ng bagay kasi yung mga friends ko, yung mga ka-close ko naman, kahit wala akong dala sa kanila, walang tampong gano'n. Kung sino yung ka-close mo, sila yung nakakaintindi, pero kung sino yung hindi ka-close mo, Hindi ka close. yun pa Masama yung pa yung loob. correct, yun. So, pili ka, choose your fighter po. Wala. Hindi ko alam na sa atin lang yung pasalubong keme na yun. Akala ko Hmm. pati sa ibang bansa gano'n Hindi. siya, May hindi mga pala. souvenirs na binibigay, mga magnet fridge kasi 'di ba, binibili naman yung mga souvenir. Pero yung mga Mm. pasalubong na chocolates, yung mga malalaking Shoes, mga oo, gano'n. yung mga shoes, mga damit, Bags, correct, damit. gano'n. So, Okay. yun. Yun lang, yun yung akin. Oh, next mo. I'm really sorry 'no, kasi sobrang taas talaga ng araw sa ngayon. Sobrang sobrang anong-ano yung paligid ko, hayop. Pero ito na nga, Keri lang, parang naka-Kojic ka ng 10 beses. At least sa puti, char. Oh, 'di ba? Okay, medyo related pa rin siya about sa family. Wow, puro family. Ang daming May hugot. bubog. So, pangalawa is yung bawal mga tuwiran. Like, Hmm. 'di ba sa family or sa parents natin, every time na we have an argument with them, kailangan sila lang yung nagsasalita. Mm, mm, Once na tayong rumebat, mali na, 'no? mm, Kahit may mm. point tayo, yung point hindi nila maintindihan. Bakit bawal mga tuwiran sa pamilya dito sa Pilipinas? I mean, kahit may point yung sasabihin mo, sarado yung utak nila kasi sila lang yung tama para sa kanila, Or nafi-feel 'di nilang ba? binabastos mo sila Oo, 'pag gano'n. sumasagot ka, Oo, minsan pa 'pag 'di mo sinagot, sasabihan ko, "O ano, magsalita ka." 'Pag nagsalita ka naman,
bakit ka sumasagot? Choose your fighter ulit. So, choose your fighter. Saan na naman ako lulugar, 'di Oo. ba? Sana yung mga magulang these days, sana mas maging open. Hindi ko naman sinasabing super open kasi siyempre meron pa rin tayong limitation. Siyempre, Mm, parent mm. and then yung anak nyo, may limitasyon pa rin yan. Pero learn to listen sa mga anak nyo kasi hindi lahat ng sinasabi is walang point. Some Mm, of it my mm. point. You just need to be open-minded doon sa sinasabi na. Hindi ibig sabihin na kapag nagsalita yung anak mo or nangatwiran yung anak mo, mali. Correct. Yun. Ito yung gusto ko sa Gen Z kasi they are very vocal about what they're feeling, na Mm. open talaga sila sa communication. It should be a two-way conversation, Yes, 'di ba? Yun always. talaga dapat para at least nava-validate mo yung feelings mo and nava-validate din nila yung feelings nila, and then Nila. nakakapag-compromise kayo and naaagapan yung childhood traumas, yung Mm. conflicts, yung conflicts. So, yun, Conflicts, oo, 'di 'di ba? ba? Na puwedeng pagsimulan nung away or tampuhan sa pamilya. Correct. Tsaka mas Hmm. bonded yung relationship ng parents and children, mas bonded yung Hmm, relationship nila kasi may communication, totoo. 'di ba? Okay, ang pang-apat sa Mm. listahan natin is mentality about finishing school para Hmm, makahanap ng magandang trabaho. trabaho, okey. Very important siya sa'kin. I've just realized it now. Tayong mga Pilipino, we are always encouraged to study well, to do well in school para makahanap tayo ng magandang trabaho na may mataas yung sweldo. Sahod, yes. Na 'pag may Latin owner ka, mabilis ka makapasok sa mga company, ganyan, ganyan. Which is a Mm, good thing. Which is a good thing, 'di ba? Na it is. may bragging rights ka, may mga armor kapag sumama ka sa mga interview, 'di ba? Mas malaki yung chance na ma-invite ka sa interview. Pero Yes. it's important rin na hindi lang gano'n yung mindset natin. Sana na-encourage din tayo na maging matapang, maging brave, makapag-discover ng work by yourself or for example, makapag-start ng own business. 'Di Hmm, ba, na okey. mag-venture out to be a businessman. Importante din pala na may guts ka na, "Ay gusto kong hindi magtrabaho sa company, gusto ko't magtayo ng sarili kong Sariling kumpanya business, o sarili mong business." Kasi business. sinabi din ng isang prof natin na tayong mga Pilipino, yun yung thinking, pero yung mga Chinese, yung thinking nila makapagtapos ng school para makapagtayo ng sariling business. Mas madali sa kanilang Oh, kumita kasi they can start their own business. And looking at now na may mature minds na tayo or nakapag-experience na tayo na mag-work sa corporate world, na mas malaki yung kinikita mo if may business ka, if owned mo yung if business. owned mo yung business, hindi ka Mm, employee. Well, ako gusto ko din mag-start ng business pero I'm afraid kasi yung thinking natin is if employed ka sa isang company, mm, monthly yung sahod mo, may sahod ka kada buwan. Compared sa may yes. business ka, minsan malakas, Hindi mo minsan hindi. sure, oo. Yun, 'di ba? Walang kasiguraduhan. Correct, correct. Yun din yung parang iniisip ng mga tao kaya natatakot mag-start ng business. Yun yung akin. Kaya siguro gano'n yung mentality natin na Hmm. kapag graduate ka, mabilis makahanap, gano'n. Hmm. Kasi siguro hindi naman gano'n karaming opportunity and halos lahat ng trabaho sa Pilipinas, may requirement na need na bachelor's degree. Mm, mm. Kaya feeling ko kaya gano'n yung mentality natin para ma-meet natin yung requirements nung mga yung mga high paying job or yung mga job na, alam mo yun, pantawid. Pantawid? Na Totoo. 'di ba? Wala akong issue sa kailangan natin makapagtapos para makahanap ng high paying job, ganyan. Sana lang maituro sa mga bata na it's okay din maging business minded. Hmm, 'Di ba? Na para at least kung sa tingin mo hindi para sa'yo yung corporate world kasi may mga taong hindi sa kanila corporate world, eh. totoo. Meron silang backup or meron silang thinking na, "Ay, let's try to venture out in making business. Malay mo ito Mm. ito yung path natin." Pero sinasabi ni mama Oh, sa'kin na kasi 'di ba sila mama naman may own business kami, yes, 'di oo. ba? Parang sinasabi sa'kin ni mama dati na may pera talaga sa pagbi-business. Pero kasi yung Hmm, environment ko,
yun talaga yung gusto, makapagtapos para makapasok sa magandang kumpanya, sa kilalang kumpanya. 'Di ba ganun yung Hmm, may competitive tayo na gusto ko makapagtapos with honors para makapasok ako sa ganitong kumpanya. For example, dati sa ABS, yun yung goal ABS. ko, makapasok sa ABS, 'di ba? Sabi, wala pala masyadong pera sa pagpipelikula. So, abroad tayo, Mababa. ganyan. Pero Oo. siyempre experience din naman yun Correct, for correct, you, 'di correct, ba? correct, correct, correct. Ayan, sa mga teachers out there, mga users natin na teachers, Mm. sana maituro natin sa mga estudyante natin na hindi lang mga kumpanyang naghihintay sa atin, kundi ang pagiging businessman or pagtatayo ng sariling negosyo, yon. Or pagpa 5-6, charot. Humbay! Charot lang. Dahil ano na open natin 'yan 'no, bigla akong ganahan magpa 5-6 'no, may dala-dala Charot. akong payong sa mga bahay-bahay tsaka mga May belt kumot-kumot. bag. Eme lang. Panglima sa ating listahan is ang mindset, again, for the family. Tinitirak talaga magulang ko, charot. Eto ang linyang toxic to sa'kin, bakit hindi mo gayahin si Ay, oo. Totoo comparing, yan, comparison. 'di ba? Mm. Toxic sa Toxic. toxic. Talkshit. Toxic siya sa'kin kasi yung pagkatao ko parang, anong kulang? Porket Mm, ba mm. successful na siya, hindi na ako dadating sa gano'ng state? Correct. Kasi for me, maraming hindi tayo pare-pareho Ng ng timeline. course, oo, ng Mm. timeline. Maybe mauuna siya, sunod ako after 5 years. Mm, mm. Gano'n lang naman, eh, hindi mo you don't need to compare lalo na sa mga magulang. Hindi mo kailangang i-compare yung anak mo sa iba kasi Mm, masasaktan 'yan for sure. mm. Masasaktan 'yan and ke-questionin niya sarili niya Correct. in the near future na parang, "Bakit nga ganito si ano, ang ganda na ng work niya, ganyan, ako Mm, andito pa mm. rin ako," ganyan, 'di ba? So parang imbes na ma-motivate, mas lalong maaano yung bata or yung tao, Correct, 'di correct. ba? Mm. Kayo as parents, kayo yung tumulong para sa anak niyo, kayo rin yung nagde-degrade. Correct, correct. Umiiyak ako. Pero again, hindi na po gano'n yung magulang ko, lalong-lalo na yung Mm. nanay ko. She Mm. was like that before, sinasagot ko kasi siya, in a Mm. way. Mm. Gusto kong i-ano sa kanya ever since na nagtapos ako, lahat ng parang pang-aano niya sa'kin, sinasagot ko. Kasi Mm. gusto ko maano niya yung Nararamdaman mo. saloobin ko, Mm, oo. mm, Which mm. is gumana naman. Sana 'di ba ma? Char! Sana naman ma 'di ba? Mm. Pero well, nakikita ko naman sa unti-unti naman siya nagbabago. Siguro tumatanda na rin, charot. Mm, mm, mm. Pa-senior na si Irene. So, yun yung good thing naman is kasi siyempre, oo, sa panahon nila, iba na rin yung panahon natin. Mm. Totoo, 'Di totoo. ba? Yun. Pero benefit of the doubt din naman kasi sa mga parents, Hmm, parang hindi din sila masyadong na-educate sa mga ganyang eksena or sa mga yes. ganyang parenting. Feeling kasi nila yun yung best way to motivate you para ma-inspire ka na, gayahin mo sa ganito. Pero Mm. hindi nila alam na yung effect iba pala, negative pala. So, Kasi iba-iba naman tayo, eh. correct, Iba-iba correct. tayong klase ng tao. Merong puwede gagawin 'yun as motivation, pero meron Mm. ding mga bata or like mga teenager na dadamdamin 'yun. Correct. Totoo 'yun kasi iba-iba tayo mag-cope ng mga scenarios na nangyayari, yung iba-iba tayo mag-cope ng mga nangyayari sa buhay natin. So, mahirap talaga and I'm so glad na napag-uusapan natin 'to. Yes. Last sa listahan ko, last na pala 'to. Ah, Yes, last. gawa tayo ng part 2, part 3. Marami pa tayong pag-uusapan, eh, ang dami pa, eh. Oo, marami pang Puwede 'to maging ka-toxican. Oo, puwede 'to maging series. Yung last sa list ko, toxic Philippine culture, lack of appreciation sa arts. When I say Hmm, arts, sa larangan ng sining, sa larangan ng pagsasayaw, sa larangan ng pagkanta, Pagkanta, pinta, oo, gano'n. teatro, Teatro, ganyan. So, isa siya sa list ko because we were not encouraged to pursue those things. Karamihan ng mga magulang
if gusto ng anak magbanda, if gusto ng anak sumayaw, Hmm, kumanta, hindi nila ini-encourage yung anak nilang oo. gawin yung gusto nila. At ang number 1 na sasabihin ng magulang diyan, "Walang pera diyan anak." Tumpak, kirk, check, 'di ba? Laging linya yung walang pera diyan. So, Hmm. tayo as we enter college parang di-discourage na tayong mag-pursue ng arts na 'di ba parang ako sa isip ko siguro kung I pursue dancing siguro back up na ako ni Taylor Swift ngayon. Sample, sample. 'Di ba? Yung mga gano'ng eksena. Pero totoo True. naman kasi na mahirap kumita ng pera sa larangan ng sining. Like Oo, pero kasi passion yun, eh. correct, You correct. can't get that out of a person. Oo, Hindi mo maaalis sa kanila yon kapag mm, passion, passion talaga. correct. Yung iba marami namang successful, 'di ba? Ang daming successful naman Oo, talaga ng oo. mga tao because privileged sila potentially Mm, na nakapag-pursue or puwede silang umasa sa, family nila or may inaasahan sila na totoo. makapag-focus sila sa art which is an amazing thing naman talaga. Pero yun lang talaga na parang napansin ko na hindi siya like yung arts hindi siya masyadong priority for a lot of For us Filipinos. Filipinos, Mm, yeah. May yun. share lang ako about diyan 'no. When Go. I was young, when I was Oh? young, when I was a kid, alam mo naman sumasayaw ako, right? Mm, Bata ako parang may fiesta sa'min. Nakapag-practice at lahat, ganyan. Eh, gabi yung fiesta parang competition yun, eh. Tapos siyempre practice na ilang weeks, ganyan, nakapag-practice na and all. The night nung competition, hindi ako pinalabas ng nanay ko ng bahay. oh my God. They don't want me to perform. Pero alam nilang sasayaw ka? Alam nila. Kasi Oh my minsan sa bahay, sa God. tapat lang kami ng bahay namin nagpa-practice. Mm, mm. Parang minsan naisip ko, what if kaya hindi ako pinigilan? What if I'm actively dancing pa rin? Siguro hindi ako ganito kataba. Ganun Talaga? feeling ko ha, kasi I love dancing talaga. And then Mm, mm. after that incident, sobrang iyak ko no'n, talagang iyak ako kasi gusto ko talagang sumayaw. Mm, After that mm. incident, tinransition nila ako into singing. Si Hmm, papa naman yung hmm, nag-encourage sa'kin na kumanta. Which is hindi naman ako nagsisisi, pero oo, sana hindi nila mm, ako pinigilan that night. Sana mm. multi-talented ang anak ko, charot. Oo, ikaw na sana pumalit kay Tony Gonzaga, the Bakit ako multimedia nag-usap? star. Hindi na puwedeng Sarah Gina ba? Ay, Sarah G, Gumagano'n, oo, oo nga. 'di ba? Wala lang, sana Mm, sa mga magulang nga, eh, kung mga gano'ng klase, 'wag nating pigilan, correct, gano'n, correct, correct. 'di I'm ba? grateful kasi supported ako ng parents ko when it comes to performing dati nung high school, nung college. Oo. Pero yun nga lang, siguro na-pressure din ako nung college na kailangan sa magandang company ka magwo-work after mo Hmm, mag-school. So parang interconnected siya sa lahat ng mga alam mo yun, the way you grew up, hindi lang siya sa one fact, parang madadala mo mm. siya talaga as you grow. Pero gano'n pa man, once na tumanda ka, nasa sa'yo na rin to make your own destiny and your own choices. That's right. Yes. Bongga. Hmm. Oh, may pabaon ka pa ba? Wala na, siguro bawat bigay natin ng mga ano, eh, nagpapabaon na rin tayo doon, Correct, eh. totoo. For all, ayun, sana maging mas woke Hmm, hmm, ang mga magulang, family members, mm. and hindi lang family, hindi lang magulang, pasensya na talaga sa sinag ng araw, eh, parang kunin ng Panginoon. Pero yun nga, sana maging mas woke tayo individually. Mm, Maging mm, mas mm. open-minded tayo para, we'll create a peaceful world. Wow, Wow. gano'n. World. Hindi, siyempre para magkakaroon tayo ng pagkakaunawaan 'no, kahit meron tayong mga differences, kapag open tayo, mauunawaan natin ang isa't Ng isa't isa. isa, correct. Heal the world, make it a better place. Yes. Ika nga ni Kuya Michael. Kuya Michael, tito ko yun, char. Okey, ikaw naman, kung Totoo, meron I kang agree. ipapabaon, Kapit na kapit talaga ako sa mga new generations in terms of being open-minded, in terms of being vocal sa mga feelings mm. nila. Kasi sila talaga yung sumusulong sa mga ganitong, usapin, sa Ad mga ganitong adbokasiya, wow, correct. adbokasiya. Like they're trying to make sure na
The traumatic cycle ends right then and there. Siguro as the years progress na siguro after ilang years, mas madami pang issues yung napag-uusapan and issues na naa-address. And I'm just grateful sa mga taong open-minded and open for change. So, Yes. yun lang yung akin na let's try to be open-minded. Let's start the conversation within ourselves to break the stigma and to break all those cycles. So the change starts from within. Yes. And I thank you. Wow. Perfect. Very minimis yung talaga ang mga sagutan. Ano po? People mabuhay. Oh, perfect. Since napag-usapan na natin yung toxic Filipino culture, I'm pretty sure na hindi lang ito yung entries natin. Once na Oo, marinig ng marami mga pa. users, please send in Mapapaisip your sila. topics para makapag part 2 and part 3. Maging series to. Toxic Filipino culture, the series. Toxic. The series. The series. Nag-branch out. May mini May spin-off. Oo. Diba? Why not? Why not? Puta, hanggang maubos natin lahat ng katoxican ng mga Pilipino. Correct. Bago magtapos ang episode, may gusto lang akong i-shout out. Gusto ko sanang i-shout out si April Ann Villegas ng Sydney, Australia. Nakikinig po siya sa episode natin and nakaabang, nagte-text kung kailan tayo mag-release ng bagong episode. So mag-ingat ka palagi. Thank you. Thank you. Mag-ingat. Ingat and of course, pagbutihan mo sa work mo para naman may pampadala ka sa pamilya. Another toxic Filipino culture. Pasalubong! Pasalubong! Ayan. Bongga. Ayan, ipapromote ko na nga aming mga social media accounts. Unahin na. Nagkakamali talaga eh. Ayan. Unahin na natin ang ating Facebook na UNOS Stories. Pareho lang yan. Please follow and like and share of course kasi maldita kami. Charot. And our Instagram, same name, UNOS Stories. Diyan po kami nag-upload ng mga updates and all. Of course, same as Facebook updates and all. And then TikTok, we also have our TikTok UNOS Stories. And our Facebook group na tambayan ng users. You can post anonymously sa group if you want to share something or if you want us to tackle tag dito, putang ina, nag-English pa ako. Tackle if may gusto kayong pag-usapan namin. Nahirapan. And of course, ang aming bagong labas na YouTube channel which is UNOS Stories, Josie G, and Kipay. Nag-a-upload kami dyan ng YouTube Reels and of course, yung buong podcast namin ay uploaded din dyan. Sa mga walang access sa Spotify, mag-YouTube na lang kayo. Again, UNOS Stories, Josie G, and Kipay. Yes, don't forget to subscribe. Ay, yes, sorry, subscribe. Ayan, nagkulang. Bago lang kasi, sorry na. Ayan, may 80 subscribers na tayo. Please, pabutin natin ng 1,000 para ma-monetize natin. Meron din po kayo makikita baka lumang videos. Naka-open ba yun? Yung mga lumang videos natin. Mga lumang videos, throwback videos namin. Throwback videos namin ni Josie G together. Yes. Ayan. So make sure to subscribe and share po. Kung yan, mga previous videos namin nung college kami, makikita nyo rin doon. And of course, for our streaming platforms, we are available on Apple Podcast, and Spotify. Search nyo lamang UNOS Story, Josie G, and Kipay. And of course, don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa bagong lapag na episode. And don't forget to give us 5 stars po para naman po may share po and makarating sa ibang potential users ang aming show. Yes. Maglalapag po kami ng episode every Fridays kung hindi po kami tamarin or may episodes po kaming naka-record. Ayan. So, para naman sa mga brands, Kipay, saan nila tayo pwedeng makontak o sa mga taong gustong mag-share ng kanilang stories? Yes, if you want to share a story with us, you can always email us at unostories@gmail.com. Huwag kayong mag-alala, babasahin namin yan dahil love namin kayo. And so, totoo naman, love
Active mga users. And sa mga brands na gusto makipag-collaborate, hello, hi. Again, our email, unlstories@gmail.com. Yes, correct. Yun, message nyo lamang po kami. Well, thank you so much, users. Another successful and entertaining episode na naman po ang naagawa namin. Sana po nagustuhan nyo. Kaya naman pag nagustuhan nyo, i-share nyo na. Huwag nyo sarilihin para ma-spread natin yung happiness and inspiring kineso namin ni Kipay. Di ba? Hindi puro yung legs ko lang ini-spread ko. Wow. Pati ito, i-spread nyo. Yes, correct. Thank you so much, users. This has been your host, Jazzy G. Wala mo na akong kasabihan o wala mo na akong pabaong kasi sinabi ko na rin kanina. True. And I am with... Kipay, mayamoy, ang babaeng laging hindi handa, kaya huwag na kayong umasang meron akong pabaon. Maraming salamat nga na naman sa pakikinig ng aming podcast na pinamagatang You and Us Podcast Season 2. Ang podcast na hindi lang puro kami, kundi pati kayo. Ang bida. Char. Bye guys! Bye, thank you.